Catch the latest news on our website tribune.net.ph and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. You can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is one with the nation in facing the COVID-19 crisis, and in line with this, the Daily Tribune Digital Edition and Press Reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viber Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarcito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join. Good evening mga katribu and welcome to another live episode of the Athletes Tribune. This is your host Ian Suyu together with Mr. Nick Giyoko and Mr. David Kubangbang. Hi guys, kamusta kayo so far? Okay naman, ikaw, kamusta dyan? Okay naman, entering the last week of PBA bubble na tayo. Ayan, and as you all know, we have already tackled variety of sports na kilala at paborito ng mga Pilipino at kasama na dyan, syempre, ang basketball at boxing. At ngayon, makakasama natin galing sa legendary clan of Elorde family. Let's welcome the trio tandem of professional boxers. WBO Asia Pacific and WBO Oriental Champion Juan Martin Bay Elorde. WBO Asia Pacific Junior Featherweight Champion Juan Miguel Migs Elorde. And Northport Guard Juan Nicolas Nico Elorde. Ayan, good evening guys! Hi guys, good evening! Good evening po. Good evening. Okay, so parang magkakalayo ata kayo, no? Magkakaiwalay kayo. Magkakaiwalay ka ba kayo ngayon dyan? Magkakaibang kwarto po. Ay, magkakaibang kwarto lang pala. 10 meters. Distancing. Social distancing. Ika nga, so, kumusta naman kayo ngayon? Magpasko. Malapit na. Okay naman kami. Paminsan-minsan nagte-training tapos kanya-kanya rin si Nico nag-shooting paminsan. So okay naman kami. Migs, ikaw? Year end. Okay naman po, dito lang din sa bahay, puro training lang din. Siyempre, yung galing PBA bubble. Nico, kamusta? Ayan, naghang na si Nico. Hello? Nico? Ayan. Okay. Hello. Ayan. Okay din naman. Mitch, stop. Internet. Yan, okay na. You're back, Nico. Yeah. Ayun, okay din naman. Yun, like Kuya Bang said, nagte-training lang palagi. Balik na training ulit. Nagpahinga lang saglit from the bubble, syempre. Tapos ngayon, balik training na rin para ayun, ma-improve yung mga mali sa bubble. Ayan. So, ayan, I guess David and Sir Nick, may mga itatanong na kayo. Siyempre, punta na natin kay Sir Nick. Sir Nick, go on, throw on the questions na. Well, good evening sa inyo. So, ang tanongin ko muna yung dalawang boxers, si Pai tsaka si Mig. Alam ko, one time, hindi ko sinasabing inaabot ko yun, but there was one time, alam ko parang merong pinangalan yata sa inyo ni mami niyo, Pai and Mig party favors, something like that. Way ba po yun? Way ba po? Kasi alam ko pag kumukover akong boxing doon mga early 90s dyan sa ballroom, parang laging kasama yung Bai and Mig party favors. So kayong dalawa. Nag-operate pa rin po until now. Meron pa rin ba? Okay. Kasi matagal na ako hindi nakapunta dyan siguro. mga 2 or 3 years siguro. Pero one of these days siguro, pag nag-normalize, dadaan din ako dyan. Minsan inibita na rin ako ni
tito niya si Marty eh. Bukas na ba yung ano niya? Yung restaurant niya doon? Bukas po, opo. Bukas na. Okay. Kasi last time nakakausap ko siya nung pandemic. Sabi niya, sarado daw talaga. Anyway, si Mick, tanungin ko, nakilala ka, no? Dahil doon lumabang ka lalo na sa world title. Maraming nagulat nga doon na mabigat yung laban. Anong naging experience mo dun sa yung laban kay Manuel Navarrete? Kay Miguel ito, si Miguel lumaban, di ba? Opo. Sa akin parang malaking experience po na, siyempre world title po, bawat boksingero yun ang pinapangarap na mapalaban ng world title, na maging champion. Pero yun nga po, hindi po pinalad. Siguro, dadating din po yun. Tsaka yung isinabak sa'yo, hindi ordinary champion no? Parang, ang iniisip nga ng iba, nila baka daw masaktan lang parang napasubo lang. But kitang-kita naman, talagang fight to win yung ginawa sa'yo, no? Kahit yung dati mo, si Johnny, nakita ko talagang ayaw lang niya yung mapalabang ka. Gusto niya talagang manalo ka rin. No? Anong kaibahan ba pagka ang trainer mo or hindi mo ka mag-anak? For example, ito, paano nag-work out yung sa inyo yung relationship ng father and trainer? Paano kaya niya nababalance yun? Sa amin naman po, kasi pag nagtitraining kami, everyday, nandun din po si Papa nanonood po siya. Pero pag sa taas ng ring, may trainer po kami na iba. Parang assistant po siya nun palagi. So hindi siya masyadong, pagka yung strategy na, hindi siya masyadong nakikialam? Pag ganun po, sinasabi niya sa trainer kung anong kulang, tapos yung trainer yung magsasabi sa amin. Pero yung napalaban ka kay Manuel Navarrete, yung stoppage ba, parang nabunutan ba siya ng tinik na sana buti natapos na or anong naging reaction niya? Gusto niya po ituloy. Pero siyempre, referee naman po may nun eh. Oo. Pero ikaw, yung parang mabilis na rin yung stoppage, parang ayaw na rin nila na baka umabot pa ko sa... Pero tinamaan po talaga rin ako eh. Tinamaan po talaga ako nung Pero sabi ko po, bahala, patay kung patay to, walang to. World title to eh. Bakit pangarap po ng boksingero to eh. Kaya sabi ko, bahala na kahit anong mangyari dito. Saka yung pangalan ni Elorde ang nakataya doon eh. No? Mataas yung expectations ng tao. Alam mo, yung pangalan ni Elorde kasi ang... Medyo mataas nga po palagi expectations pag kami lumalaban. Kahit yung kalaban po, kunyari, kahit medyo mahina yung kalaban mo, pag isip nila, pag tinalo ka nila, sisikat kagad sila eh. Kaya kailangan double training palagi. Tapos kay question ko kay Bay. Bay, lumabang ka rin ng undercard ni Manny, di ba? One time. Opo, yung kay Margarito po. At Oo, sa Texas tayo Oo, naalala ko. Anong feeling nung ganong kalaking show? Tapos kasama ka dun sa siyempre parang kung na-imbibe mo yung iba yung crowd, iba yung electricity dun sa ganung klase mga big time na laban. Opo, iba kasi po yung time din po nalalaban ako, parang nilagay ako sa swing bout eh. So, nung lalaban na ako, medyo marami na pong nanonood. So, pag ng tunnel nun, sobrang daming tao talaga. Kaya parang na-shock din ako na sabi ko, wow, ang daming tao nito. Tapos parang na-pressure ako, kailangan ko talaga mag-perform ng maigi. Tapos yun. Pero wala, natalo ako by decision. Parang iba talaga, pagka yung, kahit sabihin mo ng marami ka ng laban, pero pag ganun yung stage, iba yung ilaw, iba yung chant ng crowd, iba yung, kumbaga parang champion ka dun, parang manok siguro na galing ka dun sa small time na shows din nila ka sa Araneta, parang, di ba, parang wide-eyed ka, mayroong stage fright, hindi naman siguro nangyari sa'yo, parang nagulat ka lang naman. Puro lang, parang magugulat ka rin sa start, pero pag nasa taas na po ng ring, mawala na po lahat yun eh, so parang kayong dalawa na lang po yung focus talaga. Yun nga sinasabi ng iba eh, sa una lang, pero pag nandun ka na, hindi mo na daw naririnig minsan eh, parang one-on-one na talaga, Okay, kay Nico. Yeah. Okay, kay Nico, itong dalawang kuya, bakit anong nagpigil sa'yo na
na hindi mag-boxing? Sinabihan ka na ba ng mami mo? Tsaka daddy mo, tama, silang dalawa na lang. Yung sa akin naman, kasi sila Kuya Bayat, Kuya Mig, ano rin varsity sila ng basketball before sila nag-boxing. So sila din yung sabi sa akin na mag-varsity ako. And then from there nga, nagustuhan ko yung basketball. Ako nagtuloy-tuloy kasi gusto ko talaga And sabi ko, gusto ko maiba para parang challenge ko yung sarili ko na para ma-prove ko sa iba na yung Elorde, pwede rin naman pang basketball. So, yun. Ayan. Pero nag-train ka rin ng boxing? Nakikisabay ako. Training sa kanila before, dati, everyday. Tapos, pero training lang din. Tapos, sparring, ganyan. Pero bira lang. Umabot ka rin sa ganon. So, buti wala iniintay nga namin kung kailan magkakaroon ng away sa PBA Lalabas ang Elorde. Anyway, thanks guys for answering my questions. Ayan, siguro. Ako muna nagtatanong. Guys, nabanggit nga ni Sir Nick, living up with that Elorde name sa pangalan nyo. Paano nyo nabuhay yung, kumbaga, paano kayo nabuhay with that pressure of that Elorde, lalo na sa inyong dalawa na boxers, and then, ikaw naman, Nico, na hindi ka nag-boxing and then, nag-basketball ka, pero yun nga, yung bigat ng apelyidong Elorde na bit-bit nyo. Siguro ba ikaw muna, total ka muna panganay? Siguro yung pressure hindi namin talaga na iniisip Kasi yun ang sabi sa amin din ng parents ko na paglalaban kami, wag namin isipin. Pero hindi naman mawawala yun talagang nandiyan pa rin. So, ginagawa na lang namin, focus na lang talaga kami sa training namin. So, tapos kung maganda yung training, maganda rin naman yung kalalabasan ng fight namin. Yes. Ikaw naman, Migs? Siguro, mahirap dahil masyadong mataas yung expectations ng tao. Kaya ginagawa namin sa training talaga dapat 100%. Lalo na pag nakita mo yung mga comment ng mga tao sa mga video, pag nababasa mo, sabi, grabe yung mga taong to. Ano yung pinakamalalang comment so far? Dami. Sabi, pera lang pinunta niya. Gusto lang makakuha ng visa. Dapat, baby pa lang ako, may visa na ako. Yung mga ganun pala. Ayan, Nico, ikaw naman. Siyempre, ikaw, na iba ka ng track You're going basketball and then hawak mo nga yung apelyido ng Elorde, which is famous with boxing. Sa akin naman, syempre, less pressure kasi, yun nga, expected naman Elorde pang boxing lang, sinasabi nila. Elorde pang boxing lang. So, sa akin, I take it as a challenge na, yun, di naman forget Elorde, boxing lang. Syempre, kaya ko rin mag-basketball. So, yun lang yung mindset ko everyday and yung pressure, lagi naman dyan, pero pag nag-training ka naman ng mabuti, kakayanin mo rin yan ma-overcome. Ayun, tama. Ian, ikaw? Ayan. Nico, actually may question ako. So, Nico, I guess ilang weeks na rin since nung ma-exit kayo dito sa Bubble. Pero kamusta yung naging experience nyo dito na nagpas isang buwan na nakastay kayo sa Bubble compound and tuloy-tuloy yung mga games, pukpukan. Actually, sobrang hirap na experience din sa Bubble. Siyempre, lahat ng PBA players, first time to be part of that bubble. So, medyo siya talaga, kailangan matibay yung mindset mo. Kailangan magaling ka mag-mindset sa sarili mo kasi kung hindi, parang gugulo talaga yung utak mo. Kasi everyday, especially, kunyari, pag natalo kayo pa rin magkakasama. Imbis na like, makikita mo yung family mo para i-comfort ka. Hindi kailangan maging matibay ka. I-set mo yung mind mo na kailangan mag-move on ka kagad ng mabilis. Kundi, tuloy-tuloy. Yun nga, hindi kami pinalad sa bubble. Mahirap yung situation namin. Sunod-sunod yung talo. Pero, for sure, naniniwala ako na yung experience sa bubble na na-experience namin as a team, it will help us to be better and stronger players for the future. Ayun. Ako may tanong naman na kay Nico. Nico, syempre, 'di ba, Northport is known for its well-known guards, 'di ba? Dumaan na dyan si Stanley Pringle,
Terence Romeo, and then Robert Bolick. And then now, you're always, parang lagi ka nandun sa parang backup guard position, kumbaga 6-man or anything. Ngayon na pumasok kayo ng bubble na wala yung all-star guard nyo, tapos ikaw na yun nandun. How do you live up with that certain role na hindi ka na yung role ng backup, kumbaga you're the main guard na muna? Sa akin naman, since bata ako, ang napansin ko talaga, underdog yung tingin nila sa akin. So, sa akin, okay yun. Kasi, syempre, expectations sila, parang mababa lang, hindi talaga, pero sa akin, challenge yun every time. So, kung mapa-starting man, kasi kahit andyan naman yung mga players na yung minention mo, nagsa-start pa rin ako paminsan. So, sa akin, ako ready lang ako kung ano ibigay sa akin minutes, bibigay ko yung best ko. And alam ko naman sa sarili ko na kaya ko makipagsabayan kung sino man yung andyan. Kasi, alam ko yung hard work na ginagawa ko everyday. So, yung kumpiyansa sa sarili, andyan yan. So, yun. Ayan. Sige, Ian. And actually, ito pahabol na tanong ko na rin. Kay Nico, coming to this bubble, isa yung Northport sa mga ina-expect to I guess, to become one of the contenders for this bubble conference. Pero at some point, biglang nag-crash yung nag-crash yung momentum ng team ninyo and sunod-sunod na kayo naging injury. So, what went wrong kumbaga sa conference niyo na to? Feeling ko hindi naman natin masasabi na kulang sa preparation, pero feeling ko yung kasama na rin yung part ng bubble na unahan kami ng talo, nagsunod-sunod siya. May mga, 'di ba, may mga calls din na hindi natin makokontrol. So siguro nahirapan lang din kami mag-adjust as a team. Siguro yun nga, yung first time namin sa bubble na start ka ng puro talo, syempre mahirap mag-adjust eh. Makita naman sa game, andun kami. Pero parang yung focus ng mga players ng ibang, parang pagbabaga yung focus ng ibang players, minsan hindi na talaga as a team yung focus nila eh. Kumbaga, parang minsan nag-aano na kami, parang kanya-kanya na lang. So siguro yun yung nawala. Kailangan lang namin talaga yung execution as a team, and nakita naman natin, medyo bago din yung mga players namin. Hindi naman lahat na retain namin. Marami din na wala from last conference. So, syempre, nagkapaan pa din. So, yun. Ayan. Ayun nga. Actually, marami pa tayong itatanong, but first we will be having a short break at magbabalik po kami. Magsha-shopping na lang ako! #143SM. Call to deliver. Hello, can I get the following? One pink chair, bed sheets, na pink yung sofa, tapos slide, size 8, pajamas na blue. Oh, don't forget like #143SM. Call to deliver. Wait lang. Okay ba yan? Anything at the SM store, ma'am. Call to deliver. Kuya, pwede rin ba ako magpa-deliver sa ate ko sa Taguig, tapos sa friend ko sa Davao, tsaka sa cancel ko sa Lipa? Okay ba yan? Kahit saan po, pwede kami mag-deliver. Call to deliver. Call #143SM. Call to deliver. #143SM. Call to deliver. Call #143SM. #143SM. Call to deliver. Call na rin kayo. Call to deliver. Ian. And we're back for the Athletes Tribune. We're back for the Athletes Tribune. At ayun nga, kasama pa rin natin Elorder Brothers, si Kuya Bay, Migs, and Nico. So actually, ito yung tatanong ko, medyo may controversial, may very controversial actually na
topic na lumabas just recently na merong daw Congress bill, I think, na nagre-recommend na iban daw yung mga teenagers, yung mga minors from full contact competitive sports, siyempre, including na dyan yung boxing. So, kayo ba guys, having this wide experience as boxers, ano yung tansya ninyo doon? Agree ba kayo or what? Starting with you, Bay. Sa tingin ko parang hindi naman dapat kasi syempre sa youth nanggagaling lahat ng mga athletes natin. So sa kanilang nagsa-start, so bata pa lang makikita mo na ng potential. So kung tatanggalin mo na habang bata pa sila, so walang mangyayari sa atin pag gano'n. Migs, ikaw? Akin hindi kasi malaking tulong din sa amin yun, parang kung sa bata magsisimula, parang self-defense na rin yun. Saka kung hindi mo sisimulan sa bata, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa mga champion, mga ano. Yes. Tama. Bayo ikaw, Paano kayo nag-start mag-boxing? Ako nag-start ako ng mga I think 12 years old. Oh, di ba bata pa nga talaga. Mix, ikaw? Ako 14, pero mahirap kasi pagsabayin sa amin pag nag-aaral. So parang nung nag-aaral kami, paputol-putol. Tapos yung usapan namin ng parents namin, kailangan makagraduate muna ng college bago mag-pro, bago palabanin talaga. Okay, so David and Sir Nick. Yeah, sige, Sir Nick. Question na lang doon, napag-usapan yung sinasabi mong self-defense. Tapos, yun ang tama nga kasi hindi mo makikita yung rational behind nung pipigilan mo yung mga bata mag-indulge sa full contact sports. Saan ka kukuha ng talent ngayon? No? Kung may kailangan ka ilaban, tama sa kukuha ka na lang sa labas yung mga standby doon o ikaw pwede ka lumakad. Hindi po pwede. Kailangan ng training talaga niya. Kailangan mo from bata ka pa lang. It's a learning process So hindi pwede yung 1 year, 2 years o meron tayong Olympics o ikaw mag-train ka isang taon. Hindi po pwedeng ganun yun. Yes. Anyway, balik tayo dun sa sabi nila nag-boxing sila 12, 14 years old. Kay Bay tsaka kay Mig. Meron na ba kayong nasuntok na hindi boxing ng makakaklase nyo? Yan. Kasuntukan na nga talaga. Napaaway na ba kayo? Ako wala pa akong experience, Sir Nick, kasi umiiwas na lang talaga kami. Tsaka siguro hindi naman kami madalas talaga mapaaway. Good boys pala to. Minsan lang. Minsan lang. Ikaw naman, Migs. Hindi, wala rin. Ako experience sa ganun. Namin wala po sa mga wala po talaga Siguro napapaaway kami dati sa basketball. Pero hindi sa sa basketball pa talaga. Sa school wala po talaga. Akla naman sa basketball. Pero nagbo-boxing na kayo ng training nung napaaway kayo. Opo, nag-ano rin po. Kawawa siguro yung tinungan. Mabigat-bigat. Kayo naman sa bahay, baka kayo naman ang nagkakasuntukan dyan. Wala naman instances na gano'n. Wala. Si Nico, ikaw Nico, parang dati may time ata, no? Napaaway ka ata sa court naman. Sila Kuya Bay nga, gusto minsan, sino yung sa'yo? Mga backup ko sila Napaaway sa court. Tingin ko hindi rin nila kailangan makipag-away kasi pag lumalaban yata silang basketball, alam ko may mga kasama silang mga boxer sa Ilorde, nasa likod yata nila yun Naka-ready. Pandayo sa liga. Ayan. Yeah. So, ako muna. Syempre, recently lang, 'di ba, nagkaroon ng parang laban wherein yung isang basketball player nga sumalang sa boxing, which is Nate Robinson versus Jake Paul. Kung sakali man, Nico, kung sakali man, may kita mo ba sarili mo sa magbo-boxing ka din? Actually, may laban. Actually, ngayon, nag-cross training ako lagi rin ng boxing. Si Kuya Mig nga nakakatawa kanina Sabi niya, uy, may tryout dun. Tatawagin sana kita Gusto sana ako isabak sa tryout. Tryout mo sa gym dapat kanina. Tryout ng ano yan? Sorry?
Ng boxing po. Boxing. Sa gym kanina, boxing. out. Nakita ko malaki, tapos sabi niya, dati raw po siyang mahilig daw mag-basketball. So parang match kay kay Nico. Pinasparing lang po sa isang boxer namin. Ayun lang. Tapos, ito rin pala tanong ko, syempre, di ba, lumaban din na si Mike Tyson. If ever buhay pa yung lolo nyo, tingin nyo hanggang ilang rounds kaya pa ni The Flash maglaro? Nang matanda? Oo. Tingin niya lang. Ano na siya rin eh. Pusa ngayon? 80 plus na siya. Ganda naman. Hindi, sige, ito na lang. Bayan Mix, anong tingin niyo yung parang nakuha yung galaw ni The Flash sa galawan niya ngayon sa boxing? Galaw, hindi naman siguro yung galaw. Ako kasi right-handed ako pero southpaw ako mag-boxing. Yung lolo ko southpaw. Siguro yun lang. Ikaw naman, Mig. Akin siguro yung puso lang. Para paglaban, patay kung patay. Walang Kasi boxing to eh. Dapat suntukan talaga. Wala namang magagawa eh. Ikaw naman, Nico. Anong karakteristik ni The Flash ang nakuha mo at na gagamit mo ngayon sa basketball? Siguro sa akin yung yung hard work and yung puso din sa laban. Talagang hindi ako papatalo kahit anong mangyari. Kahit sino man yung katapat, kahit malaki man sa akin, laban talaga ako. Man, speaking of laban. Nico, part ka yung last na 5 feet ng Ateneo. How is that feel? Playing with Kiefer Ravena, Nico Salva, Greg Slaughter, tapos coach nyo, si Norman Black. Bring us back to that 5 feet. Anong naging challenges nyo and anong naramdaman nyo nung nakuha nyo na nga yung 5 feet na yan? Yung 5 feet, syempre, first championship ko yun sa UAAP. First and only championship. Sobrang sarap ng feeling, especially to play under Coach Norman Black. Ang ganda ng sistema talaga ng team and ang ganda rin ng bonding ng team namin. Ayun lang, playing with Kiefer, Nico Salva. Si Kiefer naman, kalaban ko pa nung simula high school pa ako, magkalaban na kami. And then sila Nico, ganun din. And yun nga, playing with them, syempre sobrang saya ng feeling. Syempre rival kami before, tapos to be with them, yun lang, sobrang sarap ng feeling. And syempre, mas madali yung basketball kasi alam naman natin yung capabilities nila sa inside the court. Pang-ilang playing year mo na ba yun na nag-5 feet kayo? Yun yung first year ko sa Ateneo kasi I transferred from Lasal. Naglaro ko 1 year sa Lasal. And then lumipat akong Ateneo. Tapos first year ko yun sa Ateneo, nag 5 feet kami. And then meron pa akong 2 years after nun. So bali pang third kasi na-count siya as residency. Okay. So, yun nga. So, you graduated ng hindi nag-champion yung Ateneo. How is that? Ano yung naramdaman mo doon? And paano ka nakabangon going through that PBA draft na, ayun nga, pang ilang bang finish ng ng Ateneo nung gumraduate ka? Actually, buong elimination round, number 1 kami. Tapos natalo lang kami sa NU twice to beat kami. Siyempre, mahirap yung feeling. Hanggang ngayon, naisip ko pa rin yung game na yun na hindi namin nakuha. Kasi last possession din yung bumagsak eh. Pero, ganyan naman yung basketball. Manalo, matatalo. But at the end of the day, yung experience yung pinakamahalaga. So, yun, tumibay ako doon sa talon na yon and yung mga natutunan kong lessons na apply ko for me to be in the D-League. Tapos sa D-League, hindi rin madali yung situation, yung experience ko doon. Tapos yun nga, kung nasaan ako ngayon, yung mga experience ko, yun yung nagdala sa akin na nag-improve ako and tumibay ako as a player. Ayan. Iyan, ikaw ba? May tanong ka sa kanila? Actually, may tanong ulit ako kay Nico. Nico, sa ilang taon mo nung paglalaro sa basketball, sino yung parang pinaka ini-emulate mong player
Na pag nakakatapat mo sa court, nanggigigil ka, parang gusto mong tapatan talaga? Sa PBA, siyempre sila Kuya Jason, Kuya LA. Siyempre, proven na sila, kumbaga, sila yung napaparod mo before, tapos yung nakatapat mo na parang, kailangan di ako malusutan nito. Ganyan yung mentality. And syempre, at the end of the day, kailangan may matutunan ako sa kanila. And sana may matutunan din sila sa akin at the end of the day. Yun yung mindset. Di ba? So, ayun, I guess that's my question muna. And we will be having a short break once again. And huwag po kayong aalis, magbabalik po kami. That's it, never thought self-service can be this slick. Modify plans in a snap, walang hirap, it's a wrap. Just tap the app, now you can check, view, subscribe, renew. Help and support for you. Out with the Ring apps are the in thing, you know what to do. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Self-service and easy to use, mas okay tayo dyan. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Instant response, no hold time pa, wala nang hintayan. Download Globe at Home and Globe One app, all in the Globe app na yan. Download the Globe One and Globe at Home apps from Google Play Store and Apple App Store now. Download Globe at Home and Globe One app, all in the Globe app na yan. Bilang bagong mag-asawa, sabay kami natututo sa buhay. Sabay rin namin inaaral ng mga bayarin sa bahay. Kahit kami, nagtaka sa biglang laki ng electricity bill namin. Huwag pong mangambang maputulan. Sinisigurado ng Meralco na walang disconnection hanggang September. Estimated bills lang ang natanggap natin ng March, April at para sa ilan, May. Dahil sa lockdown, isang tabi to para hindi na maguluhan. Ang May o June ay actual meter reading na. Kung May nagka-actual reading, ibabawas dito ang huling reading bago mag-ECQ. Yan lang po ang ating babayaran hanggang 3 buwang konsumo. Kung estimated reading sa May at June nagka-actual reading, ibabawas din dito ang huling reading bago mag-ECQ. Yan lang po ang ating babayaran hanggang 4 na buwang konsumo. Walang labis. Tandaan, kung ano lang na konsumo, yun lang ang babayaran. Ako po si Mateo G. At ako naman po si Sarah G. G? G! Ayan. And we're back. Kasama pa rin natin ang Elorde Brothers. Ayan, si Bai, si Migs, at si Nico. Actually, before we proceed dun sa, David, sa segment mo, may tatanong muna ako, no? Kasi syempre si Nico, alam natin, nakapag-bubble training na siya. And kayo ba, Migs and Bai, kayo ba, gaano kayo kawiling na to undergo a bubble training like din, kagaya nung pinagdaanan ni Nico? Kung gusto mo naman, paano bubble training? Kumbaga, if ever may fight kayo, may upcoming fight kayo. May upcoming fight ba kayo ngayon? I mean, ayun nga. Ganun, kailangan talaga namin mag-training. So, willing din naman kami. Kung naman yung kaya ni Nico, tingin namin kaya din naman namin. Kasi, para rin yun sa dream namin, sa mga gusto namin. Yes. So, kaya naman namin gawin. Ikaw naman, Migs. Pero, kakayanin naman yun. Kasi, kumpara naman din sa laban, kailangan mo mag-focus sa laban. Ganun yung rules na kakayanin namin. Last time nga si Jimel, di ba? Nag-compete din siya. Bubble training din ata siya sa Japan doon for ilang linggo din yun eh. Sinong nakasama niya doon? Ako po yung kasama. Ayun. Team po kami nandun. Kamusta naman yun? I mean, kamusta yung experience niya doon? Okay naman po. Medyo mahirap pero kailangan mag-adjust ka rin eh. Kasi para sa pangarap yun. Kailangan sumunod ka rin sa batas nila eh. Totoo. Pero, okay, so David, let's proceed. Okay, do you want to say anything else? Okay na. I'm sorry. Bago mag-proceed, syempre, muna tayo? Parang Lilo lang muna. Iintrigahin ko muna si Nico. Nico, pag-usapan natin yung your wife, Mitch. Syempre, isa kayo dun sa mga parang
couples who, kumbaga, syempre you're from Ateneo and then she's from LaSalle. Paano siya nag-work? And, ayan. Kasi kami ni Mitch since high school pa kami. Mm-hmm. So, naglasal din ako 1 year. Mm-hmm. Tapos sabi ko, kailangan, kumbaga basketball move din talaga yung ginawa ko kaya lumipat akong Ateneo. And para masundan ko yung dream ko. And si Mitch naman, naintindihan niya. So ako naman, from Ateneo, biyahe-biyahe, papuntang Kasal para makabisita kay Mitch. Malayo yun, Katipunan to Taft. Layo nga, dayo lang. Yun, kaya naman namin. And yun. Tapos kami rin nagkatuluyan. Ayun nga. Yun ang mahalaga. Tapos yun nga, 'di ba? Parang your life is really focused sa basketball kasi a day after your wedding, tama, 'di ba naglaro ka na ulit? Oh. Kailangan so na-postpone ng honeymoon nun dahil sa basketball. Yun, medyo mahirap after noon pero ayoko rin mag-miss ng game kasi yun, sayang yung opportunity. And then tama ba na parang kakapanganak pa lang ni Mitch nung bago ka pumasok ng bubble? Oh, yun din. Marami talagang challenges pero naiintindihan niya naman palagi kasi yun, work yun, source of income and ganun talaga eh. Hindi naman lahat madali. So yun, ganun talaga yung buhay. Pero wala ka naman nagkaroon ng parang hesitation na pumasok with the bubble kasi knowing nga nakakapanganak pa lang ng asawa mo nun. Siyempre, may hesitation pero pinag-usapan namin ni Mitch ng maigi and lagi naman siyang ganun, support na talaga sa akin kung para sa work, naintindihan niya. And yun, ngayon, bumabawi ako. Ako rin yung nag-aalaga sa kanya. Parang more time para makatulong din kay Mitch kasi tagal ko rin wala. Ayan. So, ngayon wala tayong top 5 ng The Athletes Tribune pero meron tayong pa-rapid quiz. Kumbaga, magbubukingan lang kayong 3. Ayan. So, first question would be fill in the blanks. Ako ang ilorde na blank. Ba, ikaw mauna. Ako ang ilorde na mapait. Yes. Sang-ayon ba kayong dalawa doon, guys? Ikaw naman, Migs. Ako ang ilorde na palaging tulog. Siyempre, Nico, ikaw na. Ako ang ilorde na magaling sa basketball. Sang-ayon ko yan. Napaka-safe naman ng Nico. Ayan, tapos sunod naman, sino yung bookingan nyo lang. Sino yung sa inyong magkakapatid yung pinakamakulit? Pare-parehas na eh. Pare-parehas na makukulit. Pinakatahimik si Kuya Mig. Pinakatahimik. Sino ang pinakamaraming naging girlfriend? Sino ba? Para napatahimik ka. Loyal ka eh. Hindi, kami ni Nico may asawa na eh. Mig, salita ka. Tahimik nga daw eh. Ayan, so lang. Sino sa inyong magkakapatid yung palagi napapagalitan? Si Mig din. Yung middle talaga yung napapagalitan eh. Ito, siguro, ato na lang. Kuwari ba, ano yung pinaka parang hindi mo makakalimutan experience with Migs and Nico and then, yan, isa-isa tayo. Sa kapatid mo. Experience siguro pag
pag may mga ginagawa lang kami, kunwari mga basketball, simpleng basketball, tapos yung mga training lang, pati yung mga out of the country namin mga pinupuntahan, basta mga family bondings. Yan, Mix, ikaw. Meron ka bang di makakalimutan experience dyan sa kapatid mo? Hindi makakalimutan, siguro nagsasparring kami tatlo dati. Pero lahat kasi ng ginagawa namin, magkakasama kami. Kunyari, may game si Nico. Buong family, nandun kami. Pag may laban kami, lahat nandun din. Lahat manonood. So parang suporta lang din kami palagi. Eh, syempre, ikaw naman, Nico. Sa akin, ganun din eh, yung everyday experience with them. Tapos, kasi dito sa family namin, sobrang suportahan talaga kami. Tapos pag kumakain kami, dalawa lang yung usapan, basketball tsaka boxing. So, yun lang yung experience namin out of the country, kami magkakasama. Pag may laban si Kuya Mig, si Kuya Bay sa Amerika, yung makasama man ako, kahit may saglit lang 2 days makabiyahe, yun yung mga experiences na hindi ko makakalimutan. Okay. Nico, ikaw, simulan ako na sa'yo. Kung ano yung parang talent or trait na hindi alam ng tao dyan sa dalawang kuya mo. Bookingin mo na sila ngayon. Si Kuya Bay. Kuya Bay. Rapper yan. Idol niya si Andrew E. Ay, mukhang may mapapasample tayo, Ian, ngayon dito. Banyo Queen. Banyo Queen. Yung Kuya Mix mo naman. Dancer. Si Kuya Mig, dancer yan. Tapos kumakanta rin yan mahilig kumanta sa banyo. Sa banyo. O Mix, ikaw naman, it's your time. Bookingin mo si Nico and si Bay. Pareho po magaling kumanta yan. Para nag-practice nga po, bago pumunta dito, bago po interview, sabi, practice tayo nung kakantay natin. Kayo nagsabi niya na. So, gustong marinig ng mga viewers. Kakanta kayong tatlo, kayo nagsabi niya na. Game. Anong kakantahin nyo, guys? Joke lang, Bay, ikaw naman. Total, ikaw ang panganay. Banyo Queen, go! Hindi ako mag-rap. Hindi ko mahilig yan sa mga kahit mga sintonado talaga kinakanta niya. Tapos si Mig naman, mahilig yan sumayaw. Minsan galing yan ng CR. Pagbukas niya ng CR, sumasayaw siya, hindi niya alam nasa likod ako. Gumaganyan pa siya. Kung may TikTok pala sa banyo. Sayaw yan. Isang TikTok nga dyan, Migs. Nagdatago ng mukha, Nagkakahiyaan na. Nagkakahiyaan na. Nagkakabukingan. Nabuking si Migs. Ayan, so, tapos na tayo, guys. Guys, ano na lang. Okay. During this pandemic, di ba kayo nakaranas ng pandemic fatigue or what? At natahimik tayo. Siguro. Wala naman. Kasi, syempre, naging active naman kayo, no? Parang nakabubble din kami dito sa compound. Parang nandito pwede mag-training. So, parang kompleto na rin. Ayan. I guess that's all. Okay, so I guess that's all the time that we have for now. But guys, few words or closing words for our viewers and sa mga atleta natin ngayon na nag-struggle din na makapaglaro during this pandemic, anong maibibigay ninyong payo para sa kanila? Yeah. Siguro ako na una. Siguro para sa mga athletes, siguro tuloy-tuloy lang yung training. After din ng pandemic, magiging okay din naman lahat. Tapos magiging maganda na rin yung takbo siguro natin. At saka, basta yun, wag lang kalimutan yung training. And magiging okay din naman lahat. Okay. Mexico. Yun lang. Sa mga athletes nga, tuloy-tuloy lang ang pag-training dahil natiis nga natin na ilang buwan konting panahon na lang matatapos na rin to. So wag lang mawawala ng pag-asa. Nico? Sa akin naman, ganun din. Lahat naman tayo kahit may paraan para mag-training, kahit sa sarili natin. Kung wala kang space, magtatalon ka dyan para ma-audition. Gawa ka ng sariling paraan. And yun lang, sa mga viewers, salamat
sa panood, and thank you rin sa inyo, Sir Nick, Sir Ian, Sir David, sa pag-invite sa amin. Ayan. Ian, bubble updates muna tayo before we end. Okay. Oo, so as we all know, 2 teams na lang natitira. Nasa halfway na tayo ng ating final series between Barangay Ginebra and Talk 'N Text. At alam naman natin na Barangay Ginebra has been dominating this championship series. 3-1 na to, and we're just hoping na sana makabalik pa ang Talk 'N Text. Though may hirapan talaga sila kasi their backs are against the wall na with Jason Castro and Ray Parks. Both of them getting injured, so we're just really hoping for the best. But seems like Barangay Ginebra is already on their way to snapping their 13-year All-Filipino drought, no, the championship. So, ayun lang naman so far. At last week na natin dito sa Bubble, and we're just simply making the best out of it. Tingin mo, Ian, matatapos na next game? Ang masasabi ko lang ay gusto ko nang makasama ang pamilya ko at namiss ko na sila. Ayan. Ayan, syempre may kasama tayong PBA player dito eh. Why not? Tanong din natin yung coach na. Nico, tingin mo, anong tansya mo dito? Game 5 ba o mag-game 6 pa? Feeling ko, dahil sa injuries, malaking bagay talagang, malaking kawalan, especially 2 main guys mo kung hindi maglalaro. Feeling ko, matatapos na siya next game. Pero sayang, no, if ever sana na Jason and Ray were both healthy, it could have been a different story. Possibly, baka mag-game 7 pa talaga yan. For sure. So, ayun. So, ayun, that's all the time we have for now. And once again, bye, Migs and Nico. Thank you for accepting our invitation, and we're really hoping to see you compete once again, no, soon. Thank you. And always keep safe, guys. Ay, baga tayo umalis, may mga shoutouts pala dito. Okay, sure. Shoutout kay Maandel Carmen, Jonathan Espina, Pat Santos, Francis Libardo, and Miss Dina Ventura. They're watching. Hey guys, thank you for watching. Hi guys, and always keep safe as well. And ayun na nga, and kayo ba, Sir Nick, may mga kayo, closing remarks? Baka may pabati kayo, Sir Nick. Well, lang naman, sinasabi mo ngayon, pandemic fatigue, yung boxing, nagsasuffer yan, hanggang ngayon, halos walang activity. Meron yatang nagkaroon ng promotions pero outside Metro Manila. So we won't see any boxing in the next 1 or 2 months. Siguro baka mag-normalize yan. Mag-start ng boxing shows sa NCR. Alam ko baka late January. Alam ko yung uncle nila, si Bebot, meron pa boxing sa di ba? Diyan sa Grand Ballroom sa January 30. Sana matuloy na kasi marami na rin naghihirap na yung mga boxer. Hindi lang boxer, kundi yung mga trainer nila, yung mga catman, yung mga anyone na involved sa boxing, nakaramdam talaga ng hirap nito sa pandemic. So, in 2021, sana gumanda na ang sitwasyon para makabalik na lahat sa dating normal. Yun nga. Really hoping for the best. Yeah. And ayun nga, and on behalf of the hardworking staff of the Daily Tribune, this is your sports kiddo Ian Suyu inside the PBA bubble with Mr. Nick Gionco and Mr. David Kubangbang. And thank you guys for watching us, and we wish you good health and good night. Until the next bounce, everybody. Maraming salamat po. Very much. This is a very important story. The important story. Pictures and voices. Today, we feel the weight of history on our shoulders. The way we have been moving leads nowhere. We need to change course.
Since the United Nations was founded, the human race has never had to face a set of challenges like we do right now. But together, we can overcome them. Viber is the free and secure way to connect with friends and family, anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Viber now. Ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay isang legitimate business entity na nagbibigay serbisyo sa offshore gaming para lamang sa mga manlalarong nasa abroad sa pamamagitan ng internet. Ang mga serbisyong handog nito ay katulad ng casino games at sports betting na pwedeng laruin kahit wala sa casino. Sa Pilipinas, walang POGO operators. Tanging POGO service providers lamang dahil nagaganap ang mga laro sa labas ng bansa. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original Thrilla, and the first ever Bini Bini pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. Good morning, sir. How may I help you? Bakit kailangan ko pang pumunta sa bangko? Kung nga naman, sir. Ba't kailangan pang pumunta sa bangko? Why not get a UB app so you can do all these without going to the bank? Bank the way you live. Union Bank.